Taong 2008, unang nakapagtala ng drug-related incidents sa loob ng ilang eskwelahan sa bansa ang Department of Education o DepEd High School o yung grade 7 pataas daw ang madalas nasasangkot dito. Kaya naman sa ilalim ng K-12 program, paiigtingin ang pagtuturo tungkol sa drug abuse. Plano rin ng DepEd na regular na isailalim sa drug test ang mga estudyante. May exclusive report si Emil Sumangil. Sa pinalakas na police operation ng PNP laban sa mga sangkot sa illegal drug trade, nahuli at nakulong ang 34 anyos na si Gilbert. Pag-amin ni Gilbert, elementary student pa lang daw siya nang matikman ng shabu at ngayon sira ang buhay dahil may 20 taon ng drug dependent. Grade 4 po ako nun eh. Okay. Elementary. Na ano po ng barkada. Okay. Ngayon, nag-isa patikim-tikim na po yun. Nitong Miyerkules naman, isang estudyanteng grade 10 ng Bagong Silangan High School sa Quezon City ang nahuli sa pagtutulak ng marijuana. Batay sa spot report, teacher ang nakahuli sa estudyante. 44 na sachet na naglalaman ng marijuana ang nakuha. Ayon sa DepEd, taong 2008 nang una silang makapagtala ng mga drug-related incidents sa loob ng ilang paaralan sa bansa. High school o yung grade 7 pataas ang nasasangkot daw dito. Maliit pa raw ang bilang sa ngayon. 46,000 ang ating mga paaralan eh. Pero hindi naman lahat yon, may mga report na gano'n eh. May mga ilan-ilan. Ang na-observe ko lang dito sa mga matataong lugar yon. Sa ilalim daw ng K-12 program, pinaigting daw ang pagtuturo sa mga mag-aaral upang malayo sa drug abuse. Nakapaloob to doon sa curriculum natin sa usapin ng health education, araling panlipunan, edukasyon at sa pagpapakatao. Balak din daw ng DepEd ngayon na gawing regular ang pagsasagawa ng drug tests sa mga mag-aaral pero malaking pondo raw ang kakailanganin dito. Para sa DepEd, kung may ganito ng problema sa ilang mga paaralan na napapasok na ng iligal na droga, hindi lang daw sila kundi dapat pati bawat pamilya at ibang ahensya magtulungan. Ang drugs kasi, hindi naman yan usapin lang ng education eh. Usapin yan ng buong lipunan. Emil Sumangil, GMA News.